umaga, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Amen. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Inuulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah! Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Amen. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Inuulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah! Tunay ngang ika'y walang
Tuloy ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos. Hallelujah! Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, amin ay nagmamahal. Hallelujah. Purihin Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli na naman tayong dadako sa ating pagba-Bible study online. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Sana at alam ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan. I'm expected naman na kayo ay nasa mabuti dahil kayo ay laging umaalala, laging kinikilala, sumasampalataya sa Panginoon, umaasa sa Kanyang pagpapala. Purihin po ang Panginoon. Bagamat kakaunti pa lamang po ang nakita po naming names na naka-join ngayon, nakasama po natin, ay purihin po ang Panginoon. Andiyan na po sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Angeline Rieta at si Rupina Roque Lorenzo na aking kabasmate. Pamaya-maya po, dami po yan pagkatapos po ng nakalagatan siguro, dumadami po habang yung iba po siguro ay busy pa sa mga oras nito kaya hindi pa po sila nagbubukas ng kanilang cellphone. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako ulit sa ating pag-aaral sa aklat po ng Kawikaan. Kasi po nung nakaraan ang napag-usapan po natin sa aklat ng Kawikaan chapter 10 verse 1 to 12 ay yung making sense of parallelism o ang paghahambing ng matuwid at masamang pamumuhay. Samantala ngayon po ang ating pag-uusapan ang Diyos at paano magtatagumpay. Ulitin ko po, ang ating paksa po ay ang Diyos at kung paano tayo magtatagumpay. Dalawa pong items ito, ang Diyos at kung paano tayo magtatagumpay. Excuse lang po. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa may mga Bible, katabi nila, booklet po tayo ng ating Bible sa Lumang Tipan, aklat po ng Kawikaan, chapter 9, verse 1 to 12. Ano po? Ulitin ko po, sa may mga aklat, may mga Bible sa tabi po nila, Lumang Tipan, Kawikaan, chapter 9. Pansinin niyo po, chapter 10 na nakaraan, nabalik tayo sa chapter 9. Chapter 9, verse 1 to 12. Purihin po ang Panginoon, doon po sa walang mga Bible sa tabi po nila, tayo ay bumasa, makisunod na lamang po sa ating pagbasa. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa verse 1, gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan,
upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit, sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inalaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang langdas ng unawa ay tahakin at daanan. Ang pumupuna, verse 7, ang pumupuna sa manlilibak ay nag-aani ng pagdusta, ang nagtutuwid sa masamay, nagkakamit alipusta. Punahin mo ang manlilibak at magagalit pa sa iyo, ngunit sa iyo ay lalapit ang matalinong payuhan mo. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Verse 10, pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkakilala sa Kanya ay may dulot na karangalan. Verse 11, sa pamamagitan ko hahaba ang inyong araw, dahil sa akin lalawig ang inyong buhay. And the last verse, 12, kung meron kang dunong, meron kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nga po Panginoon na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tuloy nga po Panginoon na napakabuti mo. Ayon po sa aming inawit, kay buti-buti mo Panginoon. Sa lahat po ng oras, kami nga po Panginoon ay dapat na magpuri, magpasalamat, sapagkat ang pag-ibig mo Panginoon ay forever. Salamat po Panginoon sa oras pong ito, sa araw na ito. Tinataas ko po sa iyo ang lahat po ng naaabot, nanonood at mag-view later ng aming gawain, ng aming Bible study. Ngayon din po ang Milarpis family sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Ganon din po ng kanilang mga kaanak na sumusubaybay ng aming gawain. Patuloy nga po Panginoon na sila ay iyong ingatan, pagpalain, ibukas Panginoon ang kanilang puso at isipan upang ang mga salita mo na aming mapag-aaralan ay ganap naming maitago, maikubli sa pinakamatabang parte ng aming puso at isipan. Salamat po Panginoon. Ang papurit pagsamba ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Inya po yung ating pag-uusapan, ang Diyos at kung paano magtatagumpay. Yung po ang pag-uusapan natin, Diyos at ang paraan kung paano tayo magtatagumpay. Amen. Sa amin po, hayaan nyo na ako'y magbigay ng isang paunang salita. Sa mga bookstore, maraming aklat na matatagpuan ang mga pamamaraan upang magtagumpay at ano-ano ang mga dapat malaman at paano ito gagawin. Katulad po ng how to cook our favorite foods, how to grow a garden, how to be successful in relationships, in friendships, in career, etc. How to grow hair, meron po dyan. How to protect your skin. Marami pong how to. Ang ibig ko pong pinapahating dito. Sa mga bookstore, marami po tayong mabibiling mga libro o aklat na ang pamagat how to. Kung ano pong gusto nyong hanapin. How to cook. Ganon. How to manage a business. Yan. Marami po mga how to. Ano po. Purihin po ang Panginoon. Sa pagsunod sa mga aklat ng how to, ay merong pangako ng pagtatagumpay. Ganito rin ba ang aklat ng mga kawikaan? Ito po ating binabasa, aklat ng kawikaan. Sa unang tingin, karamihan binabasa ng mga tao ang kawikaan dahil sa kagustuhan ng tagumpay at pagpapala.
lalo doon sa mga walang pag-ibig at tiwala sa Diyos. Sapagkat ang kanilang priority ay kayamanan at karangyaan kaysa magtiwala sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Amen. Ang totoong nilalaman ng kawikaan ay puno ng how-to procedures kung paano magkakamit ng kayamanan at tagumpay. Kung lagi nating uunahin ang Diyos sa lahat ng ating mga gagawin. Amen? Kung siya ang una sa mga how-to instruction, siya ay magdudulot ng karunungan higit sa mga instructions ng mga how-to na buhat na mabibili sa mga bookstore. Kaya nga po, sabi po dun sa verse 10 yung ating nabasa, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ng dunong. Ano po? Ang pagkilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Amen? Kaya pag-uunahin daw po natin ng Diyos, lahat po ng how-to sa ating buhay na gusto nating mangyari ay mangyayari dahil siya po ang magpo-provide ng lahat ng instruction para sa ating buhay para tayo ay magkamit ng tagumpay. Amen? Purihin po, Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang Diyos at kung paano magtatagumpay. Purihin po ang Panginoon. Ito po yung mga how-to ng Bible. Purihin po ang Panginoon. How-to of the book of Proverbs. Sabi naman. Number 1, Article 1. How to acquire the relationship and wisdom of God. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Kawikaan 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at saway. Amen? Yung pagtitiwala, yung pananalig sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Siya nga po, sa kanya po nanggagaling yung wisdom na kung paano po natin madidiscern ang mabuti sa masama. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po sa aklat ng Kawikaan. Siyempre po, puro Kawikaan po tayo. Chapter 2, verse 5 to 13. Ang sabi, kay Yahweh ay magkakaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Amen? Kasi nga po ang ating pinag-uusapan sa Article 1 ay how to acquire relationship and wisdom of God. Paano po tayo magkakaroon po ng relationship at dunong na nanggagaling sa Diyos. Amen? Kaya nga po sa verse 5, kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Binibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Amen? Verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Amen? Hallelujah. Ang sabi pa sa 9, kaya nga, iyong malalaman, katwiran at katarungan at iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Verse 10, lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadamay kasiyahan, dulot nitong kaalaman. Amen? Kaya nga po, pag tayo ay sinik natin yung ang wisdom ng Diyos, kung hinanap natin yung sinik natin ang wisdom ng Diyos at magkaroon po ng banal na relationship sa Kanya. Banal na takot, banal na relationship sa Kanya, ay tayo ay Kanyang, nabasa po natin, tayo ay Kanyang, sa verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay Kanyang sinusubaybayan. Amen. Hallelujah. Ganda ng pangako, anan Diyos. Hindi po masisira po yon. Magtiwala po tayo.
Pag tayo po, inuna natin yung pakikipagrelasyon o may relasyon tayo sa Panginoon, tayo ay kanyang iingatan. Kawikaan chapter 8:22. Ang sabi po sa 22, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako'y nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong lupang, naanyo itong mundo, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig ng malilinaw. Wala pa ang mga burol, gayon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa Sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa labok at sa lupang daigdig. Nang likhahin ang mga langit, ako ay naroon na, maging ang hangganan ng langit at lupa'y itinalaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, ng patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatuuhan, ligaya ko ay nalubos. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung kapangyarihan. Ang Panginoong Hesukristo yun. Sinasabi niya po doon, wala pa ang lahat, naroon na siya. Ano po? Siya po ay kasama ng Diyos. Kaya nga po yung ating pinag-uusapan doon ay yung magkaroon po ng relationship at wisdom tungkol sa Diyos, ng karunungan tungkol sa Diyos. Nakita naman po natin na sa simulat siya Paul, siya ay naroon na bago ang Sansinukob. Purihin po ang Panginoon. Nakuha na po natin yung how to, the book of Proverbs, yung how to acquire relationship and wisdom of God. Article 2, how to acknowledge our sins. Lahat po ito sa aklat po ng kawikaan po natin kukunin. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, tungkol sa mga kasalanan, Kawikaan chapter 15, verse 8 to 10. Ang sabi po, sa verse 8 to 10, ang sabi po sa 8, kasuklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa daing ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawang masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa matuwid ay lumalagi. Verse 10, ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. You see, yung how to, pinag-aaralan po natin, how to acknowledge our sin. Paano po natin kikilalanin ang kasalanan? Kanina, paano natin kikilalanin ang pagkakaroon ng relationship sa Diyos at sa kanyang karunungan? Pangalawa, paano natin kikilalanin ang kasalanan? Nakita na ba po natin? Yung pong sabi po, sa verse 10, ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng parusa. Amen? Nakita niyo na po. Ang kasalanan nagdudulot ng parusa, hindi lamang po parusa, pati kamatayan. Di ba po sabi po sa 6:23 ng aklat ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. You see? Kaya nga po, ang kamatayan, ang kasalanan, ang dulot nun ay kamatayan. Acknowledging our sins. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan. Amen? Number 2 pong, Kawikaan 16, verse 4 to 6. Ang sabi po, lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas at ang masasama sa kaparusahan babagsak.
Amen? Kaya nga, napaka-importante. Kilala natin ang pupuntahan ng mga makasalanan. Verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay patatawad kung tapat ka sa Diyos, malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Amen? Kung tayo, yun naman, may pag-asa pa. Pag tayo ay may makasalanan, pwede pa nga tayong humingi ng tawad para makabalik tayo sa presensya o sa sa relasyon. Kasi nga po sabi ko, ang una magkaroon po tayo ng relasyon ay nagkamali ka. Nabobrok po yung relationship nyo sa God pag ikaw ay nagkakasala. Pero ang sabi po sa verse 9, ay sa verse 6, ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos. Kaya nga, bumalik po tayo. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Amen? Pero pag pinagmatigasan po natin yung ating kasalanan, hindi po natin hiningi ng tawad, alam nyo na kung saan pupunta ang mga makasalanan. Amen? Kaya nga po pinag-uusapan natin, how to acknowledge our sin. Paano kikilalanin ang ating mga kasalanan. Sabi po sa Kawikaan chapter 20, verse 8 and 9, ang sabi po, sa 8 and 9, sa pagluklok ng hari. Kawikaan chapter 20, verse 8 and 9. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Amen? Talagang walang tayong matatago sa Panginoon. Sino ang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Amen? Yun nga po, number 1 sa 8, sabi, walang may tatago sa Diyos. Wala tayong may tatago. Akala nyo, nagawa nyo po ng lihim, pero ito po ay malalantad sa harapan po ng Diyos. Ano po? Wala pong may tatago sa Diyos at wala pong mag-aakala na siya ay malinis. Ano po? Lahat po ay nagkasala. Ulitin ko po Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya nga po, pag natin ipagmamalaki yung ating karunungan, yung karunungan nanggagaling sa kawikaan o sa salita ng Diyos, sa Biblia, ang ating ipagyabang. Amen? Huwag po nating ipagyabang yung sarili po nating wisdom and knowledge. Amen? Purihin po ang Panginoon. Number 3, how to gain trust and confidence from God. Ito, maganda naman. Paano daw po magiging, ano ba yung gain sa Tagalog? Yung makukuha. Pakinabang. Ang pakinabang daw sa pagtitiwala at kumpiyansa mula sa Diyos. Amen? Sabi po sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Sabi po, ito po ay common na common. Ito po ay memory verse. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Sabi po, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yung sinasabi ko nga po. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen? Kung tayo ay kung paano po yung gain trust and confidence from God, kung tayo po ang lahat ng lakad natin ay isasangguni natin, ipagkakatiwala natin sa Kanya, uunahin natin ang Diyos na alalahanin, Lord, guide our trip, Lord, guide our work, Lord, guide our life, Lord, guide our family. Lahat po yan ay ating hihilingin at subukan po ninyo. Hindi po mapapariwara ang ating mga buhay. Amen? Pag siya po ang inuna. Kaya nga po, kay Yahweh ka magtiwala
buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen? Common yun. Kumpisyatuhin niyo po yun. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen? Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen? Sa 14, ang sabi po ng 14, Kawikaan chapter 14, verse 26 and 27. Ang sabi, maulit na naman po ito. Ang pagkatakot kay Yahweh ay magdudulot ng kapayapaan. Amen? Iba na naman to. Kanina yung magdudulot ng karunungan, ito ay dudulot ng kapayapaan. Why? Kasi nga naman po, pag alam nyo na siya tayo, kaya nga po how to gain trust and confidence from God. Ando na po yung ating kumpiyansa na tayo ay iingatan because yung ating pagtitiwala, ipinagay natin sa Kanya. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming lakad. Christy. Naputol po tayo, palandalian. Napansin niyo po? Kaya nga po, paano po magkakaroon na po tayo ng kumpiyansa? Pag nakuha na po natin, yung pag nagtiwala na po tayo sa Diyos. Para bang nasa isip natin na ang lahat ng bagay ay magtatagumpay na. Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 20. Ang sabi po, nasan ba tayo? How to gain trust. 16:20. Ang sabi, ang marunong makikinig ng payo ay mananagana. Kanina, kapayapaan. Ngayon, mananagana. Amen. At mapalad ang sa Diyos naglalagak ng tiwala. Amen. Yun ang sinasabi ko eh. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po sa Awit 18 verse 10. Apurahin natin. Baka maputol na naman po tayo. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kalungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Amen? Siya pa nga po ang magliligtas. Siya nga po ang mag-iingat. Kaya nga po ang kalungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Amen? Napatotoo ko na po sa inyo yun. Na minsan na kami bibiyahe, nakalimutan ko, nawala ang atensyon ko na makapanalangin bago po umalis ng bahay. Alam niyo po nangyari? Sumemplang po kami ng motor. Andun po malapit ang disgrasya. Pero pag talagang inuuna mo, kaya nga aral na po sa amin yun. Na talagang nawala lang, naagaw lang eh, mananalangin lang. Kaya lang meron biglang may ipinagawa. Kaya nawala yung atensyon ko. Kaya tuloy-tuloy, pagkatapos po ng ginawa, lumakat na po. Nawala na po yung pananalangin. Amen? Hallelujah. Praise God. Number 4, how to earn blessings from God. Ito mga gusto natin yung blessing. Pagdating na sa blessing, number 4, sabi po sa Kawikaan chapter 10, 22, 28, and 29. Amen. Hallelujah. Basahin mo na po natin yung 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Amen? Tunay nga naman. Pag ang pagpapala ng galing kay sa Diyos, wala kang kabalisahan. Pero pag ang pagpapala ay nanggaling sa masama, di ba nasabi ko na nakaraan, yung iba, hindi makatulog. Naabalisa sila sa kanilang, yung hawak nila. Kasi nga, handun yung kaba. Kasi po, hindi nanggaling sa mabuti. Amen. Amen. Hallelujah. Sa 28, nasabi po, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kawakasan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Amen. Sa 29, si Yahweh ay kalungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yun nga po, yung pagpapala, para tayo ay magkamit ng pagpapala, siya po ay yung pagtitiwala natin. Tayo ay kanyang
pagpapalain. Sabi po sa 28, verse 18 and 20, ang sabi po, ang taong matapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit magdaraho ang taong tamad. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaya sa pandaraya. Amen? Tingnan niyo po, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Yun nga po ang sinasabi ko, how to earn blessings from God. And the last part, ito po yung Article 5 ng how to achieve or obtain victories. Kaya nga po, ang pinag-uusapan po natin, babalikan ko po ang ating paksa, ang Diyos at kung paano magtatagumpay. Kaya nasa huli po yung nilagay ko po yung how to achieve victories or how to obtain victories. Amen? Hallelujah. Sabi po ng Kawikaan 11:14. Sa 14 po, sabihin, sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang bagbagsak, ngunit ng pagmarami ang nagpapatayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Amen? Kawikaan 11:14, tagumpay ay halos tiyak. Masabi po, sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Sa kakulangan ng kaalaman, tungkol po sa pagtitiwala sa Diyos o pagkilala sa Diyos. Sabi nga po doon. Photo na naman po tayo for the second time. Purihin po ang Panginoon. Buti po hindi muna kami nag-out kasi mawawala po tayo. Purihin po ang Panginoon. Nasaan po tayo? Nandun po tayo sa last part. How to achieve or obtain victories. Kaya nga po sabi po doon sa 11:14, sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak, ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Amen? Kaya nga po, sa mga magagandang payo, pakinggan po natin. At lalo-lalo na yung nasa aklat ng Kawikaan. Dito po itinuturo ang mga payong the right and the wrong. Ano po? Kaya nga po, nasa sa atin yung ating pagpili. Sabi po sa 16.3 ng aklat ng Kawikaan, nandito na po tayo, how to achieve or obtain victories. 16.3 ang sabi, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Amen? Marami daw po nagpapasalamat ngayon. Marami po nagpapasalamat dahil naka-achieve sila ng katagumpayan. Naka-obtain sila ng katagumpayan sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Sa ganun po, sa 19.8, at ito na po tayo magtatapos bago po tayo dumako sa ating conclusion. Sa 19.8, ang sabi, ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa kaalaman ay magtatagumpay. Yun nga po, huwag nating pahalagahan yung ating kakayahan natin, kundi ang pagtitiwala, pagpapahalaga sa kaalaman mula sa Diyos, tayo ay mananagumpay. Ang pagpapahalaga sa kaalaman ay magtatagumpay. Amen? Ganon din po. Yun po ang ating napag-aralan. Ang Diyos, ang sabi po sa ating paksa, ang Diyos at kung paano tayo magtatagumpay. Purihin po ang Panginoon. Sa ating conclusion, sabi po, ang aklat ng Kawikaan ay nagtuturo ng katalinuhan sa bawat bumabasa nito sapagkat ang pangunahing aral nito ay nagtatanong ng ito ba ay karunungan? Ito ba ay nararapat nating sundin? Ang karunungan ay pinakamataas na praktikal na pamumuhay ng bawat tao. Pareho sa mga kabataan at katandaan na nararapat magkaroon. Karunungan ay nagtuturo
kung paano mamuhay at kinapapalooban ito ng disiplina at pangunawa gaya ng disiplinang ginagawa ng mga atleta sa kanilang training at dagdag na mabuting sentido komon. Iba pa yung sentido komon, common sense, and iba pa rin yung disiplinang katulad po sa mga athlete. Paano ka magiging matalinong tao kung hindi ka muna makikinig at kailangang huminto muna sa kasasalita at mag-umpisang makinig sa Diyos at sa Kanyang salita? Kailangan bago matuto tayo munang makinig, tumigil sa pagsasalita, pay attention to what God says and to His words. Purihin po ang Panginoon. Sa ating mga magulang, mga lingkod ng Diyos at sa mga dalubhasang considers, ito po yung ating mga batayan na bago po tayo sa magsalita, yun po ang pinagkukunan ng ating mga payo. Kaya nga po doon sa binasa natin kanina, sa maraming payo sa 11:14. Basahin ko po ulit yun. Sa kakulungan ng tuntunin, nagaganap ang bagbagsak, ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Nanggagaling ang payo sa Diyos, sa ating mga magulang, sa mga lingkod ng Diyos, at mga dalubhasang counselors. Purihin po ang Panginoon. Lahat ay magiging matalino, sabi ng Kawikaan, at ito'y hindi lamang nakalaan sa mga matatalino, kundi sa mga may disiplina na matuto at buong pakumbabang hangarin ang karunungan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Sabi po sa Kawikaan chapter 2 verse 1 to 2, Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo at ang aking mga utos ingatan nga at sundin. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman at ito ay isipin para ito ay iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pag-uunaway pilitin mong makita at masumpungan. Amen? Kagandang po doon. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo at ang aking mga utos ingatan nga at sundin. Sabi po sa isa pang last verse, ito na po bago tayo dumako naman sa ating pananalangin, Kawikaan 13 verse 20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ano po ibig sabihin doon? Ano po ba ang may unawa? Ang salita ng Diyos, ang Kawikaan. Tayo po ay dumipende po sa aklat ng Kawikaan. Kaya nga po, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napunta po tayo sa ating panalangin. Hallelujah. Tayo po ay muling dadako sa ating prayer time. Patuloy po nating hihilingin ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient, Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate para din po sa kanilang mga healing and recoveries, sa Undra Lois Postino and Baby Sabion, Teresita Milarpis at Marciano Pajardo para po sa kanilang mga total recoveries. Gayon din po i-provide ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga pangangailangang pinansyal. At para po kay John Patrick Castro, bigyan ng wisdom ng Panginoon para sa kanyang pagtitraining at ingatan siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para pa rin kila Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Marvin Castro, Dalisay Castro at Edwin Arnobit. Gayon din po sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala ng mga OFW na nasa Japan, nasa Abu Dhabi, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, USA, Australia, Middle East, Canada, Malaysia, Italy. Gayon din po yung mga
Sa hindi pa po nakalista rito, ipanalangin din po ninyo yung inyong mga kakilala, kaibigan, mag-anak na mga OFW. Ganyan din po sa mga naka-join po sa mga sandaling ito, para po kila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, Gloria Bravo, Romulo Pangilinan, Francis Pulido, Elvis Salonga, Angeline Rieta, Rupina Roque Lorenzo, Isabel Baldon, Christy Amoyo, Eloisa Tolentino Estrella, Dalia de la Cruz. Gayon din po sa lahat ng mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online, at sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Christy Amoyo, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis. Gayon din po pasasalamat para kay Charlene Jennifer Baniked. Nakatapos na po ito para po sa kanyang graduate siya po ng law. Ganyan din po para po Thanksgiving din para kay Christy Amoyo para sa pagpo-provide ng Panginoon sa kanyang new job. At patuloy po nating hilingin sa Panginoon yung kanyang guidance and protection para sa kanyang bagong trabaho. Ganyan din po, itaas din po natin sa Panginoon yung nagdaos ng kaarawan kahapon para po kay Abigail Ilustrisimo at kay Jonel Panganiban sa araw na ito. Gayun din po, salamat din po para sa family Sharma sa blessings na ipinagkaloob po para kay Abigail Ilustrisimo. Purin po ang Panginoon, tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Good news. Dahil hindi naman po puro request ng kagalingan at recovery. At least ang magpapasalamat at thanksgiving po na atin namang ipapanalangin, ipagpapasalamat sa Diyos. Dahil nga ang Diyos nga, sabi ko po, pag inuuna natin ng Diyos, tayo ay hindi magkukulang. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, umaamin sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, mga nabagawa, nabanggit na sa isip na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, sa hapong pong ito, marapatin mo po, Panginoon, na ang aming paglapit at pagsusumamo ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong awa, sa iyong kalooban, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming ihilingin ng kagalingan para po kay Francis Pulido, Ate Remedios Santos, Nelson Manso, kay Ate Merlin de Belen Paulino, ganun din po para kay Teresita Sangkate, ganun din po kay Violeta Amoyo, Ariel Arroyo. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mo nga po, Panginoon, na pagkalooban na po sila ng kagalingan, nagmumula sa iyo, sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na manggagamot. Ganun din po, Panginoon, ang kalakasan po ng mag-inang Sandra Lois Faustino at ng kanyang anak na si Baby Savion. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo na po ang kanilang mga buhay, palakasin po sa kanilang nagdaang operasyon ng cesarean. Ganon din po, Panginoon, kalusugan, kalakasan po sa kay Baby Savion. Ganon din po, Panginoon, ang total recovery po para kay Teresita Milarpis at Marcia Pajardo. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsubaybay, kagalingan, recovery po sa lahat po ng aming nabanggit. Ikaw nga po, Panginoon, ang mapaparangalan sa kanilang mga buhay, sa kanilang kagalingan at kalakasan. Salamat po, Panginoon, at patuloy po namin inilalapit sa iyo ang aming apong si Patrick Castro na nasa Japan, na patuloy nga po, Panginoon, na bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan sa kanyang trabaho, pagpapala po sa kanyang employer, pagpapala din po sa kanyang mga kasama sa trabaho, pagpapala mo po at huwag pong matigil ang kanilang trabaho, dagdagan mo po ang kanilang mga customers. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin nilalapit ang kahilingan ng panahanap buhay para po kay Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Marvin Castro, Dalisay Castro, at ganoon din po kay Edwin Arnovit. Dalangin ko, Diyos, nakatagpuin mo na po ang kanilang mga kahilingan,
magkaroon na nga po sila ng hanap buhay o negosyo na pagkakakitaan para sa katataguyod ng kanilang pamilya. Lord, marami pong salamat at sa oras pong ito ay patuloy po namin itataas ang pasasalamat po para sa nagdaang graduation o pagkatapos po ng pag-aaral po ng abogasya para kay Charlene Jennifer Baniked na nasa Australia. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo nga po siyang pagpalain sa kanyang naging napiling kurso, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang talino ay hawakan mo at gawa, Panginoon, na lahat ng kanyang magagawa at gagawin sa kanyang trabaho ay nanggagaling sa iyo, gagaling sa katarungan, karunungan, katapatan sa iyo, Panginoon. Dalangin ko din po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanyang buhay. Patuloy mo nga po siyang bigyan ng kalakasan, lakas ng loob, Panginoon, na harapin ang lahat ng mga kaso na kanyang mahahawakan. Nawa, Panginoon, ang lahat ng kaso na kanyang mahahawakan ay mapagtagumpayan niya sapagkat tunay nga po, Panginoon, na siya ay nagtitiwala sa iyo na ikaw ay kanyang makakasama sa lahat po ng kanyang kakaharaping mga kaso. Ganon din po, Panginoon, nagpapasalamat din po para sa panibagong hanap buhay at patuloy na guidance po para kay Christy Amoyo nasa Malaysia. Nagpapasalamat siya po, Panginoon, na patuloy mo nga po siyang iniingatan, patuloy mo nga siyang ginagabayan, at muli namin itong hinihiling sa iyo na siya nga po, Panginoon, ay iyong pagpalain sa kanyang bagong hanap buhay, bagong kasiglahan po, at ganoon din po pagpapala po sa kanyang pamilya. Ganoon din po sa may mga kaarawan sa nagdaos po ng kaarawan kahapon para po kay Abigail Ilustrisimo. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat, kalusugan, kalakasan po sa kanyang buhay. Ganun din po, Panginoon, hawakan mo po ang kanyang pananampalataya. Nawa, Panginoon, ay siya ay iyong hawakan ang kanyang espiritu na huwag mabaling sa anumang masama. Sabi nga po ng Bible, ang masama ay nauwi sa kapamakan. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang kanyang buhay ay umigi at patuloy na tumahak sa kabutihan, Panginoon, na itinuturo mo, Panginoon, sa Bible. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya, kalusugan, kalakasan. Ganon din po sa may kaarawan po sa araw na ito, para po kay Junel Panganiban. Pagdalangin namin, O Diyos, ang inyong patnubay at gabay, kalusugan, kalakasan po para sa kanya. Nawa, Panginoon, ay makabalik na ulit siya sa kanyang trabaho bilang seaman. Maalis na po ang COVID na siyang nagiging hadlang sa kanilang pagbibiyahe ng barko. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang pagpalain, bigyan po ng kalakasan, kalusugan, ganun din po ng kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din po, Panginoon, ang patuloy pong pagsubaybay sa lahat po ng aming mga kaanak na OFW from Japan, kila John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Maria Jesusa Corpus Castro and family, ganun din po kay Glenda Yamaguchi, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis na nasa Dubai, ganun din po, Panginoon, sa kanyang amo na nag-provide ng kanyang ng regalo para kay Abby sa anak po ni Lucy. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya ng Sharma family na nasa Dubai. Ganon din po, Panginoon, para kay Glenda Pagadua na nasa Hong Kong, kay Ese Repolito na nasa Norway, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia, kay Eddie Hilario and family na nasa Canada, at ganoon din po kay Lenny Cruz, Sarah Cruz, at Alfred Santos, Cathy Angeles, at ang kanilang mga pamilya na nasa USA. Ganoon din po, Panginoon,
Patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang mga nasa Saudi, kay Ed Cabrera, Lynn Maglaki at Butch Gonzalez. Ganon din po kay Jen Banikid and family, Amy Vasco and family na nasa Australia. Ganon din po sa lahat po ng aking pamangkin na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido. Ganon din po kay Heidi Apostol Barbieri. Ganon din po kay Danilo Apostol at sa kanyang pamilya. Ganon din po, Panginoon, kay Leia Siganlay sa Caporali, kay Denden at Lua Siganlay na pare-pareho po nasa sa Italy. Dalangin namin, Panginoon, sa lahat po ng mga aming nabanggit na OFW, na aming mga kaanak, kaibigan, kakilala, na patuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay iyong gabayan, patnubayan, pagpapala po para sa kanilang mga trabaho, hanap buhay. Ganon din po, Panginoon, pagpapala din po sa kanilang mga kalusugan, kalakasan, at ganon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin po patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan, sa aming mga batchmate from elementary, para kay Eloisa Tolentino, Estrella, Gloria Bravo, Gloria Santa Ana, Rupina Roque Lorenzo, Maria P. Sevilla, Edna Estrella, Connie Copreros Pagtalunan, Mario Jose, Boy Kundangan, Nanette Champana, Obet Hernandez, Emil Santos, Severino Caicedo, at Ruby Dionisio. At ganoon din po, hindi ko na po isa-isahin ang mga kasama ko at kabasmate po sa high school. Patuloy mo nga po rin po silang pagpalain, ingatan, gabayan at patnubayan. Ganon din po, Panginoon, ang proteksyon laban sa COVID-19. Ganon din po sa lahat po ng mga kaanak. Hindi ko na po isa-isahin, babanggitin na lamang po mamaya sa acknowledgement ang kanilang mga pangalan. Batid mo po at hindi niyo po lingid sa iyo ang kanilang mga pangalan. Itinataas ko po ang papel na ito kung saan nakalista ang kanilang mga pangalan. Dalangin ko, O Diyos, na sila po ay iyong gabayan, patnubayan, at ganoon din po, pagpapalang material, pagpapalang espiritual ay sumakanila. Ganoon din po, Panginoon, ang kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman. Dalangin ko rin po, patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng empleyado ng Kapitolyo sa pangunguna po ni ang aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Willie C. Alvarado, sa aming Provincial Administrator Antoinette Constantino, ganun din po sa lahat ng sangguniang panglalawigan. Batid mo po at diningid na po sa iyo ang mga kanilang mga pangalan. Ganun din po, Panginoon, sa Accounting Office ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. At patuloy nga din po, Panginoon, na sila ay iyong gabayan, patnubayan, at pagpapala, at ganoon din po kalusugan, kalakasan po sa bawat isa. Ganoon din po sa Panginoon sa mga nakasama po namin sa araw na ito, sa hapong ito ng aming Bible Study online, kila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, Teresita Milarpis, Teresa Milarpis de la Peña, RC de la Peña na nasa San Juan. Ganon din po sa aking mga batchmate na naka-live ngayon, kay Gloria Bravo, Romulo Pangilina nasa Nueva Ecija, Francis Pulido, kaya sa aking batchmate sa high school, LB Salonga. Ganon din po kay Angeline Rieta at sa kanyang pamilya at sa kanyang ama na si Anselmo Rieta. Ganon din po para kay Rupina Roque Lorenzo, Isabel Baldon, Christy Amoyo, Eloisa Tolentino, Estrella, aking batchmate. Ganon din po kay Dalia de la Cruz at kay Pastor Efren Nicolas Jr. At ganon din po sa lahat po ng tumutunghay sa shares po ni Christy Amoyo, Lucy Milarpis at Evangeline Milarpis. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga nag-share na ito, na sila nga po ay Diyos ay iyong pagpalain sa lahat po ng aming nakasama sa hapong ito at sa lahat po ng nanonood sa mga shares ng tatlong ito at ng tatlong ito ay dalangin ko ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, abutin mo po ang kanilang minimiti. Ano pa po, Panginoon, ang kanilang ninanais. Ano man po, Panginoon, ang kanilang kahilingan sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, Diyos, nakatagpuin mo nga po, Panginoon, ang lahat ng kanilang kahilingan. Tunay nga po, Panginoon,
na ang pagtitiwala nila sa iyo, andyan na po, Panginoon, yung kanilang patuloy na pakikinig ng Bible study namin, Panginoon, naroon po nga po, Panginoon, ang kanilang pagnanais na makapakinig upang patuloy nga po sila magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga buhay, katagumpayan, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala sa bawat isa at ganun din po ang proteksyon laban sa bagong variant ng COVID-19. Salamat po, Panginoon, sa dami po ng aming kahilingan, pagpapasalamat, kagalingan, kalakasan, hanap buhay, at ganun din po ang karunungan nagmumula sa iyo ay sumaamin lahat. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo nga po, Panginoon, ng lahat ng mga pangalang nakalista sa papel na ito na sumusubaybay at patuloy na sumusuporta ng aming gawain ay patuloy mong pagpapalain. Salamat po, Panginoon, ang pagpapasalamat, papurit, pasasalamat, pagdakila, karulatian at karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron pa po tayong 5 minutes. Exactly 7 minutes pa para tayo ay makapagpasalamat sa ating acknowledgement. Nagpapasalamat po ako sa ating nakasama sa hapong ito. Ang magkakapatid na Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis. At ganoon din po sa kanila kay Teresa Milarpis de la Peña at RC de la Peña. Ganon din po sa aking batchmate na si Gloria Bravo, Eloisa Tolentino. Ganon din po kay Rupina Roque Lorenzo na nakasama po natin. Salamat po sa inyo. Kay Romulo Pangilinan from Muñoz, Nueva Ecija. Francis Pulido from Italy. Elvis Salonga, may batchmate po sa high school. Kumusta ka na, Elvis? Ganon din po kay Angeline Rieta, anak po ng aking kaibigan si Anselmo Rieta. Ganon din po kay Isabel Baldon, Christy Amoyo from Malaysia. Ganon din po kay Dalia de la Cruz from San Miguel, ang aking anak sa pananampalataya. At ganon din po kay Pastor Efren Nicolas. Ganon din po, ito po yung sinasabi ko mga kaibigan, kamag-anak na sumusubaybay at nag-view later. Nakikita po namin, sila po ay sina Adorbillo, Joanna Lacasandili, Roda Padero Nicolas, Jinky Castro, Julius Castro from Muñoz, Nueva Ecija at San Jose City. Ganon din po kay Jinky Estrada, nasa Manila, Maynard at Bernard Domingo from Apayao, Cristina Camille Milarpes from Mabini, Batangas, Chris Angelo de la Rosa from Zamboanga, Arman de la Rosa from Binyang, Evelyn Pangilinan from Cebu City. Ganun din po kay Donita, magkapatid na Donita at Glenn Aris Milarpis, kay Rodel Gatchalian Paran ng San Miguel. Ganun din po kay Dalia de la Cruz na nabanggit ko na po, na mention. Ganun din po kay Rodolfo Singh, Chris Rieta, Rodolfo Valencia from Canada, Rodolfo Singh from Novaliches, aking mga kaibigan ito. Kay Rod De Chosa from Manila, Nita Pangliban, Milet Pangliban, Isabel Baldon, mention, nanonood po ngayon. Kay Ate Mimean Rase Gonzales, Angelina Meneses, Elizabeth Visconde Castro, Myla Manso, Marie Robles, at ganun din po kay Manuel Milarpis. Sa dami po ng ating babasahin, kung pagsasama-samahin po natin, ay halos kulang-kulang na po ng 100. Ganun din po sa aking mga kasama sa lingkod ng Panginoon, kay Pastora Aileen Manumbas, at ganun din po sa kanyang assistant Pastor Efren Nicolas Jr. ng Paumbong. Ganun din po kay Reverend Pastor Don de la Cruz from Northville, Malolos. Salamat po. Ganun din po sa aking mga batchmate na elementary from Eloisa Tolentino, Australia, mention. Gloria Bravo na mention, nanood din po ngayon. Kay Gloria Santa Ana, Rupina Roque Lorenzo, mention.
kay Maria P. Sevilla, Edna Estrella, Connie Cupreros Pagtalunan, Mario Jose, Boy Condangan, Obet Hernandez, Nanette Sampana, Emil Santos, Severino Caicedo, Ruby Dionisio na nasa Hong Kong. Ganon din po sa aking mga high school batchmate, Ed Patron, Danilo Docog, Eddie Hilario, Elvis Salonga, mention, nanonood ko ngayon, kay Eric Ribor, Ernie De La Cruz, Renato Roda, Tommy Borbajo, Benji Cometa, at kay Pastor Alex Tensay. Ganon din po sa lahat po ng accounting office na nagre-react, nagwa-watch po later ng ating gawain, sila Ate Merly de Belen Paulino, Susan Tanjama, Nancy Enriquez, Esme Torres, Gloria Bitog, Vicky Centeno, Alfred Marquez, Romel Santos, Edwin Fernando, Aaron Santoropina, Rosario Marquez. Salamat po sa lahat po ng mga nabanggit ko. Ito po ay mga nag-view later at nagre-react ng ating gawain. Sumusuporta bali ng ating gawain sa ating pagba-Bible study. Ang karunungan nga po ay nanggagaling sa aklat ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang Bible. At mostly, ang karunungan ay matutagpuan natin sa ating pinag-aaralang aklat ng Kawikaan na sinulat po ni Haring Solomon at may mga ilan-ilang contributors. Hindi kasi po lahat ng Kawikaan ay sulat po ni Haring Solomon. Na kung natatandaan niyo po, yung utak po, yung karunungan po ni Haring Solomon ay gayon na lamang. Kasi nga po, ang binigay sa kanyang karunungan ay napakagaling. Sabi, siya po yung modern computer. Ano po? Di po ba, hindi natin, pag tayo naglalaro ng game sa computer yun, hindi natin matalo-talo yung computer eh. Magaling. Ano po? Ganun po yung katalinuhan ng ginawa. Binigay ng Diyos, na dinulot ng Diyos sa kay Solomon, na siyang binabahagi niya sa atin. Kaya nga po, nasa atin yung ating pagpili. Kaya nga po yung paksa natin, ang Diyos at kung paano magtatagumpay. Kaya nga po, ang katagumpayan ay makakamit lamang kung kasama natin ang Diyos. Amen? Kasi nga po, doon sa introduction ko kanina, marami pong hindi naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Kaya po yung, yung karunungan nila, binabase po nila, pinagmamalaki nila, na hindi ko magagawa ko ang lahat nang wala ang Diyos. Bumabasa sila sa Kawikaan, nababasa nila ang Kawikaan. Kasi po ang hinahanap nila, yung pagtatagumpay lamang. Amen. Pero yung bandang huli, di po pa nagbabasa? Ang nagtitiwala, magtatagumpay, yung hindi nagtitiwala, kapahamakan, di ba? Laging ganun yung ng Kawikaan. Kaya nga po, ang binabasa lamang nila, yung pagtatagumpay. Ayaw nilang basahin. Yung the other side. Yung kung ang pipiliin mo ay hindi Diyos. Kapahamakan. Kaya nga po, andoon ang ating choice, nasa atin ang karunungan para tayo ay magtagumpay sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Oras na. Tayo po eksakto 1 minute and 1 hour and 2 minutes. Pasensya po sa 2 minutes na sobra. Purihin po ang Panginoon. Ang gabay, patnubay, pagpapala, pag-iingat ng Diyos at karunungan ay sumaating lahat. Bye-bye now. To God be the glory. Ang sasambahin, bumukid man ay magdilim, Jesus. Kahit may sumpa, Tatapusin mo na daw po yung awit. lagi kang aawitan, ikaw lamang. Thank you, Lord. Kahit kailan, Amen. Kahit kailan. di ka nakulang. Yes, Lord. Biyaya mo sa akin, laging daan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos. Amen.
pag-ibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan, di Amen. ka nagkulang. Hallelujah.